Kaugnay ng ipinalabas na status quo anti-order na ibinaba ng Korte Suprema, kinikilala ng Malacanang ang magandang layunin ng Commission on Elections nang magpalabas ito ng resolusyon tungkol sa money ban. Subalit, kinakailangan ding maprotektahan ang magandang estado ng ekonomiya at ang maaring maging epekto ng ban sa negosyo. Si Rocky Ignacio para sa Kabuang Ulat. Maraming salamat, Atty. Mark. Umaasa naman ang Malacanang na matapos magpalabas ang Korte Suprema ng status quo anti-order, patuloy nang itituon ang atensyon ng lahat kung paano ang pagkakaroon ng malinis na halalan sa Lunes. Samantala, sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valdez sa publiko na pumili ng tamang ibobotong kandidato sa Lunes. Ikinalugod ng Malacanang ang pagpapalabas ng Korte Suprema ng status quo anti-order laban sa implementasyon ng money ban na nakapaloob sa COMELEC resolution. Sinabi ni Communications Secretary Ricky Carandang na pinagtibay ng Korte Suprema ang posisyon ni Pangulong Aquino at ang itinatadhana ng konstitusyon. Git pa ni Carandang, bagamat kinikilala ng palasyo ang pagsisikap ng COMELEC na maiwasan ng vote buying, mahalaga pa rin na maprotektahan ang epekto nito sa ekonomiya at negosyo. Pagtiyak pa ng kalihim na hindi naman nagpapabaya ang pamahalaan sa kampanya kontra vote buying. Samantala, umaasa naman ang palasyo na sa harap ng pagpapalabas ng status quo anti-order, muling itutuon na ang atensyon ng lahat para sa ng malinis na halalan sa Lunes. However, at this point, since naglabas na po ng status quo anti-order yung Korte Suprema, umaasa po tayo na yung sa naging aksyon po nila would allay the concern of the many sectors that raised their opposition or their objection to the money ban as well as to the modified money ban. I understand that the COMELEC came out with a supplementary resolution, and they've already said, and hopefully the action of the Supreme Court will allow those concerned with the elections to focus on delivering an honest, credible, and a peaceful elections on Monday. Hinikayat rin ng Malacanang ang publiko na huwag maniniwala sa misinformation na ipinalalabas ng ilang kalaban sa politika. Kaugnay ito ng report na pag-file umano ng administration senatorial bills ng panukalang batas para pababaan ng pensyon ng mga sundalo at guro. Git ni Valte, wala itong katotohanan. To Senator Trillanes this morning, precisely because of that particular report, there is no truth to that. At least Senator Trillanes says that wala pong nag-file sa kanila nung ganitong resolution or nung ganung panukalang batas. It may be part of the misinformation that is going around since it is very close to the elections. At ilang araw bago ang eleksyon, muli hinikayat ang Malacanang ang taong bayan na huwag sayangin ang mga karapatan na pumili ng nararapat sa serbisyo publiko. To the Filipino voters, maging mapagmasid po tayo at maging mapagmatiyag po tayo. Let us be discerning in the information that we receive, especially now that there are, apart from the media, you do have your social networking sites which are being used also by candidates. Ingatan po natin, hindi po porket nakalagay sa internet ay credible na po yan. We should always be discerning in the information that we choose to receive. Nauna na nagpahayag ng tiwala si Pangulong Aquino sa kahandaan ng AFP at PNP para tiyakin ang seguridad ng nalalaman sa Lunes. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.